Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan no, si PBBM, ang cute niya oh. 'Di ba? Ito ang daming pag-usapan natin ngayon, ang daming balita natin ngayon at ang daming ire-reaction na nating mga videos at mga balita. Okay? Una, itong patungkol po dito sa post ni Dean Chase, okay? Na too big, fill in the blanks. Ayan, pag-usapan natin 'yan, okay? At ito, Ping Lacson kay Senator Amy Marcos, sinabi ni Ping Lacson na hindi raw siya bakla. Grabing balita ito. Hindi raw siya bakla, Senator Amy, sabi ni Ping Lacson. Ito, pag-usapan rin natin itong si Congressman Kiko Barzaga, may bagong cyber libel case. Ayan, di ba? Ginigipit na yung mga matitino, di ba? Ito, pag-usapan rin natin. Yusek Claire Castro, si Auntie Claire Castro ninyo. Binuweltahan si Harry Roque sa issue ng pagkakanlong sa fugitive. Ayan, sa fugitive issue ni Attorney Harry Roque. Ito naman kasing si Auntie Claire, sobrang nandun na nga yung tao sa labas, banat ka pa rin ng banat. Pag-usapan rin natin, Makabayan Black. Ito, trinahidor na si BBM. Makabayan Black. Alam naman natin yung Makabayan Black na yan. Dati pa yan, traidor naman talaga yan, di ba? Ito pa, pag-usapan natin, Senator Ping Lacson, ibinunyag ang umano'y pagbili ni Martin Romualdez ng lupa at bahay sa Makati gamit ang mga diskaya. Okay, gaano ba ito katotoo? Malalaman natin yan mamaya. Ipapakita natin yung video na yan. At eto, last but not the least, itong Malacanang, ipinaubaya sa Kongreso ang desisyon sa umuugong na impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Ang corny ninyo. Kayong mga taga Malacanang, ang corny ninyo. May pautot pa kayo. Alam ninyong kalaban niyo yan si VP Sara. May paubaya pa kayo. Alam naman ng taong bayan na ang script na yan galing sa Malacanang. Galing yan sa inyo. Huwag na tayong magbulahan. Di ba? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, unahin muna natin itong kay Dean Chase. Ito nga, no? Nag-post itong si Dean Chase 44 minutes ago na sabi niya dito sa caption, sana all fill in the blanks, fill in the blank edition. Ayan. May picture na nakalagay too big. Too big. Ganun pa. Tapos, tinakpan yung mukha ng sino ba itong si Tubig na ito? Grabe naman yan, Dean Chase. Alam naman natin na di ba? Usap-usapan yung audio, di ba? Yung audio na yon is di ko lang alam kung yun ay kaboses laman ni BBM o kaboses laman ni Liza Tanas. Kasi po, doon sa audio na yun, silang dalawa po ang involved. Si First Lady at si President. Okay. So, alam naman natin na itong si Dean Chase ay ginigipit ngayon at kinuha yung mga files niya sa locker ng kanilang gym, no, kung saan nagji-gym sila. So, ano ang nangyari?
nakuha yung files pero may backup pa naman itong si Dean Chase. Tapos ngayon ay 'di ba, ipinakalat ni Dean Chase na merong video. Okay? Merong video talaga na itong si nakita naman natin, 'di ba? Pero bina-black and white lang ni Dean Chase 'yon. Tapos nakita yung mukha ni Satanas. Nakita doon na nakahubad, 'di ba? So, ewan ko na lang, tayo ba'y kung talagang merong nag-leak na video niyan, sana may kopya tayo para may parang ma-validate natin kung ito ba ay fake news o hindi fake news. Yun lang naman kasi dito sa Donmar TV, ayaw kong magbalita ng yung gumagawa lang tayo ng kwento para siraan natin yung tao kahit ayaw natin sa mga taong ito. Okay? So, Dean Chase, bigyan mo naman kami ng copy niyan, ha? Tapos, sino ba itong tinakpan mong mukha? Si Tubig. Sino ba yan? Yan ba ang ito si BBM talaga. May patubig-tubig ka pa dyan. Di ba? Alam na natin yan. So, eto, punta tayo dito sa kay Ping Lacson, no? Itong away ni Ping Lacson at ni Senator Amy Marcos. Sinabi ni Ping Lacson, "Hoy Amy, hindi ako bakla." Di siya bakla, kayo naman. Kitang-kita mo naman, no, si Ping Lacson, hindi naman yan bakla. Ikaw naman talaga, Senator Amy. Sinabihan mo palang bakla itong si Ping Lacson. Ito yung ipapakita natin itong video na ito na hindi raw siya bakla, sabi ni Ping Lacson. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos. Imagine that one, meron tayong mga senator na nagre-respond sa mga sabunutan. Ayan. Ganyan kababaw na ang mga senador ngayon. Kung si Marcoleta, hindi ito papatulan yung mga sabunutan issue. Ang babaw, di ba? Pero yan, binoto nyo yan. Kayo mga loyalista, binoto nyo yan si Ping Lacson. Ayan ang napala ninyo. Sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating. Imagine that one, yung pinag-usapan nila, piluka ng buhok. Di ba? Away na parang personalan ba? Kaming taong bayan, anong makukuha namin dyan, Ping Lacson? Senador ka, ang aasahan namin na kung magpamedya ka, yung mga laman naman na ikakabuti ng aming sa taong bayan. Hindi yung magrebattle ka, magre-response ka patungkol sa piluka. Ganyan ka na ba kababaw? Ang babaw mo naman, Ping Lacson. Maawa ka naman sa taong bayan. Ang gusto naming marinig, ano na ba yung mga batas na na-approve nyo o na ginawa nyo para sa ikakabuti namin? Hindi yung chismis, hindi yung away, parang, alam ko naman, itong si Senator Amy Marcos, parang, tinatant lang niya itong si Ping Lacson dahil nga dito sa palpak na Blue Ribbon Committee niya. Ang bobo rin naman itong si Ping Lacson, doon siya nag-respond sa mga nonsense na mga comments ni Senator Amy. Mag-response ka doon sa mahalagang issue patungkol sa Blue Ribbon Committee. Doon ka mag-response. Huwag ka mag-response sa piloka, sa hindi ka bakla. Ano ba naman, Ping Lacson? Na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Diba? Nakakahiya sila. Ganyan po ang kanilang dinidebate ngayon sa taong bayan. Nakakahiya talaga sila, di ba? Hindi rin pustiso ang ngipin ko.
My teeth Wala kaming pakialam diyan sa mukha mo, ngipin mo, ilong mo, mata mo, Ping Lacson. are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking muka. Anong pakialam namin yan? Kahit totoo lahat ng katawan mo, wala kaming pakialam dyan, Ping Lacson. Nakakahiya ka naman. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, Wala kaming paki kung lalaki ka. Ang paki namin, alam mo, Ping Lacson, ang pakialam namin kung paano mo mapapanagot o anong tawag yun? Maipatawag mo dyan sa Blue Ribbon Committee yung mga sangkot sa flood control scandal, especially itong mga big fish. Unang-una, hindi mo pa naipatawag itong si Martin Romualdez. Di mo pa naipatawag si Sandro Marcos. Hindi mo pa naipatawag si Zaldico. Tapos ngayon, makikialam kami kung bakla ka o hindi? Wala kaming pakialam dyan. wala siyang maaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, Nagbibiro ka ba? Corny ka. Corny mo, Ping Lacson, sa totoo lang, kung nagbibiro ka. Hindi siya nakakatawa. or anyway, please don't Hindi po nakakatawa ang bilang senador mo na ikaw pinasisweldohan ka ng taong bayan tapos ganyan lang ang ibabalita mo sa amin. Hindi po maganda, hindi po nakakatawa. Sa totoo lang. get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. Wala. Hilaw. Corny. Wala kaming pakialam dyan. At tulad ni na Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Ang corny? Sa totoo lang ang corny mo, Ping Lacson? Period. End of discussion. Di ba? Pinapatulan pa niya yung mga nonsense na mga comments nitong si Senator Amy. Doon ka mag-focus sa tunay na issue kung ano ba yung pulot dulo sa ikinagalit ni Senator Amy. Di ba? Ang ikinagalit ni Senator Amy nung hinarang sila patungkol dyan sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Walang pakialam ang taong bayan dyan. Ang pakialam ng taong bayan, mapanagot na yan yung mga si Martin Romualdez, Sandro Marcos at yan si Zaldico, First Lady Liza Areta Marcos at si Bongbong Marcos. Yan ang gusto naming marinig dyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi yung kabaklaan mo. Di ba? So punta tayo dito sa kay Kiko Barzaga. Ito. Binalita rin ito ng Daily Tribune. Ngayon lang ito ha. Cyber libel case filed. Ayan. Ang billionaire businessman na itong si Enrique Razon. Si Enrique Razon has formally filed 2 counts of cyber libel against suspended Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga before the Makati City Prosecutor's Office on Wednesday afternoon, 14th of January 2025. Okay. So, si Razon personally logged the complaints which stem from Barzaga's online post and public statements alleging that his former colleagues in the National Unity Party or the NUP supposedly received bribes from Razon in exchange for supporting then House Speaker Martin Romualdez last year. Okay, so formal na nag-cyber libel filed case. Alam mo, sa totoo lang, ito yung gusto ni Kiko Barzaga. Kasi po, kapag meron pong kaso, mapipilitan po ang kampo ng inakusahan ni Kiko Barzaga. Kasi po, papatunayan yan ngayon ni Kiko Barzaga na ang kanyang akusasyon ay totoo. Diba? Kaya nga,
kinasuhan siya kasi meron siyang nasabi. Okay? Patungkol kay House Speaker Martin Romualdez at itong si Enrique Razon. So tingnan lang natin, no? Kasi nasa korte na ito, may nag-file na. At dapat itong si Enrique Razon at itong si Martin Romualdez, patunayan nyo ngayon na nagsisinungaling itong si Kiko Barzaga. Patunayan nyo ngayon na itong si Kiko Barzaga ay nagsisinungaling at gumagawa lang ng kwento. Kasi sa pagkakaalam natin, itong si Kiko Barzaga at itong si Congressman Leviste, ito lang naman ang mga batang kongresista na nagsasalita, hindi po natatakot kung ano yung katotohanan. Okay? So ngayon, ikaw Congressman Barzaga, kung ikaw ay para sa taong bayan, harapin mo itong cyber libel case na ito at patunayan mo sa taong bayan na totoo yung mga sinasabi mo. Kasi halos majority of the Filipino people ay naniniwala dito kay Congressman Barzaga. Dapat rin naman na ang trabaho ng mga congressman ay magsabi ng totoo. Magsabi, kasi po, ang House of Representatives ngayon ay medyo ang baba ng moral at reputasyon ng House of Representatives. Sino ba yan sila? Yan naman ang mga congressman. Ang baba ng kanilang moral at reputasyon dahil sa flood control anomaly. At galit pa ang taong bayan kasi ni isang congressman walang nasangkot, walang nakulong. Dahil ang pagkakaalam ng taong bayan, ito ay kaalyado ng Administrasyong Marcos. Nung ang isa sa mga ikinagalit ng taong bayan, bakit walang nangyari kay Martin Romualdez kahit man lang ipinatawag sa Senado? Na siya yung number 1 na dapat questionin sa mga sinasabi ni Zaldico. Si Zaldico, given na yan kasi siya yung chairman dati ng appropriation, di ba? So, alam naman natin na itong si Zaldico ay natakot rin sa kanyang buhay. For the meantime, na wala si Zaldico, dapat ang gagawin sana ng administrasyong ito o itong gobyernong ito ay imbestigahan ang mga sinasabi ni Zaldico. Kasi mga mabibigat yung mga bintang ni Zaldico. Ang bintang ni Zaldico involved si First Lady, involved si Sandro Marcos, involved ang presidente, involved ang pinsan na si Martin Romualdez, mga walang delikadesa. Imbestigahan nyo ang sarili ninyo dahil yan po ang hinihintay ng taong bayan. Imagine, noong si Martin Romualdez ay nag-appear doon sa ICI, di ba? Ang daming views, ang daming nakaabang na taong bayan. Kasi ang taong bayan, kami po ay curious kung totoo ba o hindi na itong si Martin Romualdez is the mastermind. At bakit nasabi ni Zaldico na sangkot ang presidente? What the president wants, the president gets, di ba? Sabi ni Zaldico. So curious ang tao doon. Kaya hindi ninyo mabiblame ang taong bayan na si Bongbong Marcos negative ang kanyang trust rating. Okay? So sige, tingnan natin itong cyber libel case na ito. Aabangan natin yan. Okay? Kung ano ang response ni Kiko Barzaga. Okay? Dito naman tayo sa usaping palengkera. Sa palengke naman tayo ha. From the House of Representatives, punta tayo sa palengke. Ano bang nandito sa palengke? Si Yusek Anticler Castro, ang away nila ni Attorney Harry Roque. Diyan magaling itong administrasyon na ito, away-away lang. Pero when it comes to, di ba, unprofessional talaga ang administrasyong Marcos. Ang gusto nating
marinig na balita araw-araw is yung ano na ba yung mga na ilabas na mga bagong bridge, 'di ba? 'Yun ang naririnig natin dati kay former President Duterte. Ano na ba ang progress natin when it comes dito sa pagsugpo ng bawal na gamot, 'di ba? Sa war on drugs. Ano na ba ang progress sa kalusugan ng taong bayan, sa PhilHealth, sa DOH? Yun sana ang marinig nating magandang balita. Pero dito sa Administrasyong Marcos ang maririnig ninyo, away, bardagulan. Especially itong si Auntie Claire Castro, away nila Attorney Harry Roque. Ito, pakinggan natin kung ano itong away na ito ng dalawa. Play. Attorney Harry Roque called you out over your statement that as an alleged fugitive, he should never be assisted by the diplomatic agents of the Philippine Embassy. Ito raw po ay refleksyon ng inyong gross ignorance of the law, diplomatic practice, and the fundamental rights of Philippine... Ignorante naman talaga yan si Claire Castro Ignorante talaga yan. Sinabi yan ni Attorney Harry Roque, di ba, na ignorance of the law. Ignorante ka sa batas, Auntie Claire Castro. Totoo yan. Kitang-kita naman namin sa papananalita mo Filipino citizens abroad. What do you say to this? Yan naman po kasi ang problema. Mahilig po kasi magkaroon ng twisting of facts. Twisting of facts. Mahilig sa twisting of facts. Bakit? Ikaw hindi? Inakusahan niya si Attorney Harry Roque na mahilig mag-twisting ng facts. Ang tanong, ikaw hindi? Hindi. Yung problema niyo sa palasyo, ang problema ng Marcos, ang kapalpakan ng administrasyon mo, idadivert mo sa Duterte? Hindi yun twisting of facts? Nakakatawa ka naman, Auntie Claire. Kung makapagsabi ka ng twisting of facts, akala mo hindi mo yan inaabusong gamitin? Kapal ng mukha mong buhaya ka? Kung nadinig lamang niya at napanood ng buo ni Harry Roque ang ating content. Actually, nag-start po ito sa isang content sa ating YouTube channel. Dahil nung nag-circulate po ang larawan na ito. Bakit ka kasi napag-YouTube ka pa May trabaho ka dyan sa Malacanang, mag-YouTube ka pa. Diba, ang mga YouTuber, hindi involved sa government. Hindi ko lang alam kung monetize ba itong channel niya. Kasi hindi yan dapat i-monetize yung mga ganitong nagtatrabaho sa gobyerno. Mabuti ko pong makausap at magtanong mismo. Kung sasabihin nyo, yun ang rules and guidelines ng YouTube. If you are involved in the government, hindi pwedeng ma-monetize ang YouTube channel mo. Sa Secretary ng DFA, si Secretary Tess Lazaro, dahil nakita po nga natin to at hindi ko ninais na magkaroon ng nagpahid ng anumang di ba? Away, bardagulan ang ibinalita. Yan ang makikita mo sa kanya, away. Wala kang makikitang matino na sinabi nitong babaeng ito sa administrasyon. Dapat sana, Auntie Claire, nagbabalita ka, para naman tumaas-taas yung rating ni BBM, ibabalita mo sana yung mga good points o good news o ano na ba ang progress ng Administrasyong Marcos. Paano hindi mag-negative rating ang presidente natin? Nakipag-away ka, di ba? Away ang inatupag mo squatter yung ugali nitong babaeng ito. Akusasyon sa ating Ambassador Luli Arroyo Bernas. So bago po natin ito kinontent, ay itinanong natin mismo kay Secretary Tess Lazaro. At ang unang-una nating content patungkol dyan ay niliwanag po natin na yung larawan na yon ay noong 2023 pa. So yun nga po ang mahirap kay Harry Roque. Nakikinig yata siya sa chismis at hindi niya pinanunood ng buo. Bakit ikaw hindi ka nakikinig? Hindi ka nakipag-chismis? Yung Chucky remarks mo hindi yung chismis? Kung makapagsabi itong babaeng ito. O yung pinaka-content natin. Mismo sinabi natin na wala pong bagong larawan at wag natin pahira ng anumang akusasyon si Ambassador Luli Arroyo Bernas.
Pero ang sinabi po natin bilang representative ng Pilipinas, hindi po magiging maganda kung magkakanlong ng fugitive. Sana naman po ay naintindihan niya kung anong ibig sabihin ng pagkakanlong. Ang pagkakanlong po Di, galit ka lang. Galit ka lang kay Roque. Insecure ka lang kay Roque. ay pagtatago sa isang fugitive. Hindi po natin sinasabi And lilinawin lang natin, si Roque hindi nagtatago, ha? Nagpapakita sa social media at alam ng sambayan ng Pilipino kung nasan siya. So hindi siya nagtatago. na dapat na wag tulungan ang isang fugitive. Mas maganda po talagang Wag tulungan ang isang fugitive. Pilipino pa rin yan eh. Ha? At dating spokesperson yan, Anticler Castro. Dating nagsilbi sa bayan si Roque. Bakit gaganyanin mo? It only shows na ikaw, wala ka talagang kwentang Pilipina. tutulungan ang isang fugitive na makabalik sa Pilipinas. Imagine that one, ha? Ang tanga nitong babaeng ito. Pag sinabi po natin pagkakanlong, yun po ay pagtatago. Galit lang kayo sa mga Duterte. Galit lang kayo sa mga kaalyado ng Duterte. Kasi, ang mga Duterte lamang ang nakapagsabi sa mga kapalpakan ninyo. Nako-compare kasi yung mga ginagawa ng mga Duterte dati at ginagawa ng mga Marcos administration. Kung i-compare mo ang kanilang panunungkulan sa bansang ito, ang layo, wala kayo sa kalingkingan. Kaya galit kayo, di ba? Dilawan kasi kayo eh. Ang dilawan, napahiya na yan sa mga Duterte, sa totoo lang. Pagkukubli sa isang executive or rather sa isang fugitive mula sa kamay ng batas dito sa Pilipinas. So, mas maganda po May naniniwala pa ba dito? Ewan ko na lang ha kung may naniniwala pa. kay Harry Roque, intindihin muna po ang buong video, panoorin niya, para po hindi naman po siya nagiging source palagi ng fake news. Alam niyo sa totoo lang, no? Yung naisip niyo na ba yung maganda yung tulog mo, maganda yung gising mo, pagkatapos yung nag-scroll ka sa telepono mo tapos makita mo itong mukha na ito, nakaka-bad trip. Ma-bad trip ka kaagad. Biglang nasira yung araw nyo pag nakita itong mukha na ito eh. Ay nako. Yan. Tapos na si Auntie Claire. Punta naman tayo dito sa Ito. Nag-trending rin ito eh. Ayan. Shinare ito ni Sas Rogando Sasot. Sabi dito sa caption ni Sas Rogando, I told you before, the international contradictions within the BBM, Pink, Makabayan Tactical Alliance will be their undoing. Di ba? Makabayan Black sees grounds to impeach Marcos. Ayan na. Di ba? Anong masasabi natin? Yang Makabayan Black na yan, wala yang matino na mga pag-iisip. Ito kasi, ang layunin kasi ng Makabayan Black, gusto nila, sila yung mamuno sa bansang ito. Na in your wildest dream, Makabayan Black, never yang mangyari na kayo ang hari-harian sa Pilipinas. Hindi yan mangyayari. Kung ako pa sa inyo, Makabayan Black, huminto kayo. Kasi yung mga pangarap ninyo, hindi talaga yan mangyayari. Sa totoo lang. Kaya galit rin yung Makabayan Black sa mga Duterte. Ano masasabi ko dito? Itong Makabayan Black na ito, ginamit nila si BBM. Okay? Ginamit nila si BBM para gipitin ang mga Duterte. Kasi sino ang pasimuno diyan sa confidential funds? Walang iba, 'di ba? Si Franz Castro. Tapos pinatulan rin ng administrasyon ang confidential funds issue na gawa-gawa ng mga Makabayan Black. Ngayon, akala siguro ni Bongbong Marcos na kumampi na ang Makabayan Black sa kanya. Ngayon, mukha yatang gusto ka nang ipapa-impeach ng Makabayan Black, BBM.
So anong ibig sabihin? Ginamit ka lang, BBM. At ito namang si BBM, ginamit rin niya ang Makabayan Black. So meaning to say, naggamitan lang sila. Bakit ginamit ni BBM ang Makabayan Black? Eh di syempre, pinatulan yung issue sa confidential funds. Pinatulan yung issue sa ICC. Na sila naman yung laging nag-iingay dyan, di ba? Na dapat ipa-ICC na yan si Duterte. Eh, pinatulan ni BBM, ginamit rin ni BBM yon. Eh, anong ibig sabihin? Naggamitan silang dalawa. Eh, ngayon, kapag ma-impeach ka, Bongbong Marcos, walang ibang sisisihin dyan, Makabayan Black. Eh, wala namang sa mga hanay ng mga kaalyado ni Duterte, wala namang nag-file ng impeachment laban sa iyo, BBM. Ang Makabayan Black lang siguro. Kasi ang plano ng Makabayan Black, ipa-impeach nila itong si BBM, ipa-impeach nila itong si VP Sara, wala na tayong presidente at vice president. For the first time in the history, sila na ang mamuno ang Makabayan Black. Palakpakan! Ang galing nitong Makabayan Black na ito. Pero in your wildest dream, Makabayan Black, hindi yun mangyayari. Isinusuka na rin kayo ng taong bayan, Makabayan Black, sa mga ginagawa nyo sa mga minors, no? Yung mga narinig natin. Wag na tayo. Bumalik kayo sa bundok. Magtanim kayo doon ng mga halaman na ikakabuti ng ating bansa. Ay, nako. Ito. Pag-usapan natin itong si Senator Ping Lacson na naman, ibinunyag ang umano'y pagbili ng lupa ni Romualdez gamit ang mga diskaya. Gaano ba ito katotoo? Ito, panoorin natin ha. Panoorin natin. Ayan. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the... Actually itong issue na ito, dati ko nang narinig ito, no? Ugong-ugong na balita. Ngayon lang talaga ito pinansin ni Ping Lacson, okay? Discayas as front in the said sale. Pero nung narinig ko itong balita na ito, wala pang involvement sa pangalan ng mga diskaya. Ngayon meron na. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Discayas. So may rason ka na paimbestigahan mo si Martin Romualdez, di ba? In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. Ay, akala ko ba si Martin Romualdez? Yung former owner pala yung imbitahan, di ba? Imbitahan mo na si Martin Romualdez. Bakit katakot? Kay House Speaker Martin Romualdez, sino po yung may-ari nung biniling property na naging front to ay ang Diskaya? I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na kasi yan ang hirap, mag-meeting kayo. Tapos saka mo ipe-present sa Blue Ribbon Committee. Scripted na yan. Di ba? So, ang point ko ba, iharap mo kaagad yan sa Blue Ribbon Committee. Ipatawag mo si Martin Romualdez at yung owner ng bahay. Yung dating owner. Bakit hindi mo kayang ipapatawag si Martin Romualdez, Ping Lacson? narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir. Yung may-ari, yung dating may-ari. Dating may-ari sa bahay, ha? Bakit si Martin Romualdez ayaw mo iharap? Takot ka? Ha? Takot ka ba? Para talagang at least pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former speaker. Pero mag-attend na ho this coming Monday yung may-ari ng property? Sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya at kung sasang-ayon siya na mag-attend, papadala namin siya ng invitation. Sino po yung source ng information na... Marami. Marami nagsasabi niyan. So ito na po yung pwedeng maging direct link at baka yung simula, para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. against former Speaker Romualdez? Not necessarily against, but to shed light
Bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So kung merong koneksyon, dapat na maliwanagan natin kung bakit ganong kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung pagbili ng isang house and lot sa isang subdivision, sikat na subdivision sa Makati City. At magkano po yung amount nung... Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan kung magkano talaga nagkabentahan. Pero hindi po invited si former Speaker Romualdez. As I said, pagdating sa As I said, takot ako. Pag usaping invited ba si Martin Romualdez, wala na. Tiklop ang bibig ng mga taong ito. Kayo mga media, huwag nyo nang itanong kung invited ba si Martin Romualdez. Alam na natin yung sagot. Hawak to Hawak to. Huwag na. counterpart namin sa House, merong parliamentary courtesy na Nandiyan na naman tayo sa parliamentary courtesy mo. Kapag usaping pera na ng taong bayan ang pinag-uusapan, ha? Trilyon, bilyon ang pinag-uusapan ditong korupsyon. Ping Lacson. Parliamentary courtesy pa rin? Takot ka pa rin na i-invite si Martin Romualdez? Ano ba? Takot ka? iiral. Pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi Wala kasi kayong magagawa. Kasi, tinatali yung mga leeg ninyo, di ba? Mga aso kayo nila, di ba? Wag na tayo, wag kami. ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin. Dahil nga sa umiiral. Pero kapag si BP Sara, Vice President, patawag talaga. Interparliamentary courtesy between the two houses. Bakit? May parliamentary courtesy bang ginagawa ninyo kay former President Duterte dati? Nung pinatawag si Duterte, pumunta siya doon sa Senado. Hindi nagdadalawang isip. Ito rin namang si Martin Romualdez, hindi siya, wala sa attitude ni Martin Romualdez na humarap sa mga akusasyon laban sa kanya. Bakit ikaw rin, Martin Romualdez, hindi ka haharap? Takot ka ba? Takot ka bang matuklasan ang mga kababalaghan? Si former President Duterte, puntahan lahat. Hindi siya takot. Di ba? Tapos ito pa, ang palasyo raw ay ipinaubayan na lang nila sa House of Representatives ang desisyon sa impeachment ni BP Sara. Wow! Ang galing, di ba? Akala mo naman hindi galing ang reaksyon ng Malacanang sa sinabi ni akala mo naman na ang script na yan ay hindi galing sa kanila. Yang impeachment kay laban kay BP Sara, niluluto yan sa Malacanang. Naghihintay lang ang House of Representatives sa signal ng Malacanang. Trabahuin nyo na. Ilatag nyo na yung mga ingredients. Kasi magluto na tayo. Ganun yun eh. Ito, panoorin natin itong balita na ito. Play. reaksyon ng Malacanang sa sinabi ni Congressman Abante na wala daw pong massive support sa posibleng next impeachment complaint against VP Sara and si Congressman Tim. Baka nasabi ni Abante yan kasi wala pang Yun naman, sinasabi niya na dapat daw meron daw pong go signal ng Malacanang yung impeachment against the VP para daw mag-prosper. Kung ano po ang tinatrabaho o ginagawa po sa House of Representatives, hindi po yan saklaw ng ating Pangulo. At maliwanag naman din po ang sinabi ng Pangulo, kung may kakaroon man po ng impeachment complaint o pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, ito ay dapat na ituring na parang flood control Nakaka-bad trip talaga ang mukha niya, no? Pasensya. mess. At kung kinakailangang imbestigahan na malaliman at dapat may managot, dapat na managot. Alam po nating lahat
na ang mga mababatas ay binoto dahil sila po ay may puso, may talino, at may konsensya. Alam nila ang tama at mali. Alam nila na ang kanilang gagawing trabaho ay para sa taong bayan, hindi para sa iilan lamang. So, sila na po, nasa pagdidesisyon po nila yan kung magkakaroon po ng pagsasampa ng impeachment complaint at kung ano po ang kanilang gagawing pag-resolve patungkol dyan. Ang tanong, naniniwala ba kayo? Kasi hindi ako naniniwala dyan. Alam mo, sa totoo lang, ito this is my own opinion. Yang impeachment na yan, nagsimula yan sa Malacanang. Kasi ang Malacanang, kontra ni BP Sara. Ngayon, kung ano man ang mga plano at mga desisyon ng Malacanang, signal lang yan. House of Representatives, naghihintay lang yan sa Malacanang. Yan si House Speaker Bojidi, wag na tayo magbulahan. Kaalyado rin yan ng Marcos administration. Sinong nag-appoint niya? Di ba? Si Martin Romualdez. Kaalyado yan. So kung sasabihin ng Malacanang, trabahuin nyo na yung impeachment complaint ni BP Sara. Kasi si BP Sara ang magiging kalaban natin sa 2028. At kapag mapresidente si BP Sara sa 2028, natatakot sila baka gaganti itong si VP Sara dito sa administrasyong Marcos. Kasi iisipin yan nila Pinakulong natin yung tatay. Ginigipit natin yung mga kaalyado. 'Di ba? Nagiging wanted na ang mga kaalyado ni Tatay Digong. Si Kibuloy na aresto rin. 'Di ba? Ang dami. Wala kang ibang maririnig dito sa administrasyon na ito kundi pinapapahuli yung mga kalaban nila sa politika. Pero yung usaping ano ang nagawa nitong administrasyon na ito, wala. Tapos kung meron mang nagawa, partida pa yan. Galing pa yan sa mga administrasyong Duterte. Tingnan nyo yung Bukana Bridge. Di ba? Inano pa nila. Inangkin pa nila. So, sad to say, itong administrasyong Marcos walang nagawa na matino na mga big ticket projects. Pero kung sasabihin mo, bardagulan, away politika, ang sobrang dami. So I therefore conclude na itong administrasyong Marcos ay dapat na nating palitan if gusto nating umunlad. Well, binoto natin itong si Marcos, at least we learned our lesson. Okay? So, alam na natin kung as much as possible, Duterte na lahat ang iboboto natin from 2028 to ilang dekada. Sila na ang mamuno sa bansang ito para magiging matino itong bayan na ito at matakot itong mga kawatan sa gobyerno. Okay? So, yun lang po ang ating pag-uusapan ngayon, no? Paki-comment naman ang inyong opinion. Ano ang masasabi ninyo dito sa Administrasyong Marcos, no? At babasahin natin 'yan sa comment section, okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para marami po ang makaalam sa mga kabalastugan ng ginagawa nitong administrasyong ito. At sa mga first time dito sa ating channel, no? Mag-subscribe na po kayo. Libre lang yan ang subscription, walang bayad yan, okay? So, subscribe na po kayo para lagi kayong ma-notify sa ating mga trending na balita sa inyong mga cellphones. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.